Kinabukasan ay nagising si Lorraine nang tumapat sa kanyang muka ang sinag ng araw na nagmumula sa bintana. Masakit man ang ulo ay bumangon pa rin si Lorraine at naligo. Hindi niya alam na katabi niyang natulog ang lalaki. Naisipan niyang tumawag sa kanyang pamilya sa Pinas. Kaya matapos kumain ng umagahan ay dumiretso siya sa kwarto at sinimulang i-video call ang kanyang mga magulang. Pigil ang luha ni Lorraine nang makita ang kanyang inay at itay. Hawak ang titulo ng kalupaan nila na nabawi sa pagkakabenta. Natanong ng inay ni Lorraine saan nakuha ang malaking pera na pinadala nito at sinagot naman ito ni Lorraine na nag-cash advance siya sa mababait na amo. Maliban sa titulo ng lupa nila ay nabili din ng inay ang katabing 10 baitang na palayan kaya lalo pang lumaki ang kanilang pagsasakahan. Hindi naman nag-alala si Lorraine dahil kilala ang kanyang inay sa pagkamasinop sa pera. Dahil na nga sa ang alam ng kanyang mga magulang ay isa siyang katulong, nangungumusta ang mga ito kung hindi ba siya nahihirapan sa kanyang trabaho. Napapangiti na lang si Lorraine habang kinikwento ang kabaitan ng mga magulang ni Hakim. Bahagyang nakalimutan ni Lorraine ang sakit na dinulot ni Hakim. Masaya siya sa mga balita ng kanyang inay at itay. Bukod sa mga lupain ay nakapag-enroll na din sa universidad ang dalawa niyang nakababatang kapatid. Hindi man siya nakapagtungtong sa kolehiyo, ay pangarap pa rin niya sa kanyang sarili na makapagtapos at gayon din sa dalawa niyang kapatid. Pasado na 11:00 nang matapos mag-usap ang pamilya, nang biglang pumasok si Lance sa kwarto. "Ma'am Lorraine, kailangan muna magtanghalian dahil may pupuntahan tayo mamaya," sabi ni Lance. "Saan naman yan, Lance? Kasama ba ang mokong? Hindi pa kami okay, no?" Sagot ni Lorraine. "Hindi ma'am, oo nga pala, ako na ang inassign sa'yo ni Sir Hakim para maging babysitter." Biro ni Lance na nagpahalakhak kay Lorraine. "Ano ako, sanggol? Teka, mag-aayos lang ako at nang makababa na," ani Lorraine at humarap pa sa salamin at nag-unat-unat. Matapos ang pananghalian ay agad na nga umalis sila Lorraine. Dinala siya ni Lance sa isang spa. Inutusan ito ni Hakim para man lang daw marelax si Lorraine. "Totoo ba? Dito talaga tayo pupunta? Hindi ko naman kailangan ng ganto. Ligo lang sa akin sapat na," saad ni Lorraine kay Lance habang papasok sila sa spa. "Naku ma'am, napag-utusan lang ako ni Sir. Wala ako kinalaman dito. Pero baka nga kailangan mo na tutingnan yung cutics mo. Uka-uka na. Kinukutkot mo na ata yan," sabi ni Lance sabay turo sa kamay ni Lorraine. Nang makapasok na sila ay iniwan na siya ni Lance at umupo na ito sa waiting area. Mukhang mamahalin ang spa. Agad siyang nilapitan ng 4 na naka-uniforming babae para i-assist at giniya siya papasok sa parang kwarto. Unti-unti siyang hinubaran. Una ay nagpupumiglas pa siya pero nang sabihin sa kanya na imamasage siya ng mga ito ay pumayag na rin siya. Nang matapos siyang i-massage ay in-scrub na naman ang kanyang katawan. Pakiramdam ni Lorraine ay kinalikot na ang buong katawan niya. Minake-over din siya ng mga ito. Nang matapos ang lahat ng pinaggagawa sa kanya, nag-aagaw na ang dilim. Binihisan siya ng isang floral dress na kulay dilaw at pinaharap sa salamin. Maski siya ay nagulat sa kanyang sariling ganda. Bahagyang kinulot ng mga ito ang kanyang buhok at nilagyan ng kulay ang kanyang mga labi. Hindi siya sanay sa mga kolorete sa mukha, kaya medyo naibahan siya sa kanyang aura. Nang makita siya ni Lance ay napanganga ito. "Ma'am, mukhang magsisisi si Sir Hakim pag nasilayan ang iyong karakas. Nagmukha ka ng tao, biro nito. Mukha pala akong hayop dati, Lance," sabay ni Lorraine sa biro ni Lance. Sumakay na sila sa sasakyan. Makalipas ang ilang minuto ay di pa rin sila dumadating sa mansyon at ibang daan ang kanilang tinatahak. Maya-maya pa ay napansin na ito ni Lorraine. "Lance, saan mo ba ako balak dalhin? Dahil ba sa aking kagandahan ay binabalak mo na akong itakas?" turan ni Lorraine. "Naku ma'am, napaka-imposibleng gawin ko ang bagay na yon. Gayong ang ating sasakyan ay nalolocate ng sistema ni Sir Hakim at may mga nakatagong kamera." Sa sinagot ni Lance ay nagpalingalinga si Lorraine sa loob ng sasakyan, wari mo'y naghahanap ng kung ano. "Malayo pa ba tayo? Gutom na ako," tanong ni Lorraine. "Andito na tayo ma'am, bumaba ka na," sagot ni Lance. Bumaba na nga si Lorraine. Pagbaba niya ay nasa private resort na siya. Lumingalinga pa siya. Napakasarap ng ihip ng hangin. Maamoy mong galing ito sa dalampasigan. Nakaapak na din siya sa buhangin. Sumipasipa pa ito sa buhangin na wari mo'y isang bata. Talaga nga namang nakakamiss ang Pinas, bulong ni Lorraine, nang may lumapit sa kanyang lalaki. "This way madam," saad ng lalaki. Nagpauna itong lumakad at sumunod naman si Lorraine. Pumasok sa magarang cottage kung saan nagkalat ang bulaklak sa paligid. At sa gitna nito ay may lamesang may mga kandila. Pinaupo siya ng lalaki. Maya-maya ay pumasok si Hakim at umupo. Bigla naman nag-iba ang ihip ng hangin.
Nag-iba ang ekspresyon ni Lorraine. Ang kaninang nakangiti at ngayon naman ay nabahida ng galit ang kanyang muka. Bigla siyang tumayo at akmang aalis. "No, you are not allowed to go," saad ni Hakim na may bahid na otoridad ang kanyang boses. Unang beses iyon narinig ni Lorraine, kaya naman bigla siyang napaupo at yumuko. Sumilip naman ang ngiti sa labi ni Hakim na hindi nakita ni Lorraine. "At least eat, baby. I know you're angry. But as I told you, I am still in the process of forgetting her. And I can't do that in an instant. She was the first to kiss me, and it's true. I didn't avoid that, but I didn't mean to hurt you," paliwanag ni Hakim. Taimtim namang nakikinig si Lorraine. Biglang kumulo ang tiyan ni Lorraine at di ito nakaligtas sa matalas na pandinig ni Hakim. "I'm sorry, just continue your explanation," napapahiyang saad ni Lorraine. Pero hindi nagsalita si Hakim kundi ito'y pumalakpak ng 3 beses. 1 minuto nakalipas ay isa-isang nagpasukan ang mga waiter na may dalang pagkain. Animo na may fiesta ang dating ng dinner na iyon sa dami ng pagkaing pinahanda ni Hakim. Takam na si Lorraine at halatang halata ito sa kanyang muka. "You look like you haven't eaten for 3 days. It's like your saliva is just a little bit dripping," pang-aasar ni Hakim kay Lorraine. Napapunas naman si Lorraine sa kanyang labi na animo'y totoong tumutulo ang kanyang laway. "Don't make fun of me. We're not even okay," pagtataray ni Lorraine. Nagsimula na siyang kumain. Madami siyang nakain dahil sa gutom na siya nang maalala niya si Lance. "Where is Lance? He may be hungry too," tanong ni Lorraine. Parang nainis naman si Hakim. "He knows how to eat alone. Just eat," asar naman itong sagot. "Gwapo nga, masama naman ang ugali," bulong ni Lorraine. "What? Are you saying something?" tanong ni Hakim nang marinig ang bulong ni Lorraine. Ninitian niya lang ito at di na nagsalita. Abala siyang kumain sa mga nakahandang seafoods. Si Hakim naman ay libang sa panunood sa kanya habang kumakain. Nang matapos silang kumain ay dinala siya nito sa may tabing dagat para daw doon ipagpatuloy ang pagpapaliwanag. "You see, I know I don't have a right to feel this way. You just bought me to pretend. But it's just really hard to hide how I feel for you, Hakim," simula ni Lorraine. "No, it's okay. Don't say that. I didn't buy you to hurt you, babe. I'm just confused. Aliyah has already admitted about them. She said that she really loved me. But when Khalif told him that he loved her, everything suddenly changed," sagot ni Hakim. "Aliyah told me everything and it breaks me into the pieces. And yeah, it's my fault. I asked for the last kiss and I didn't mean for it to go that deep. Aliyah initiated it and I was carried away. When I saw you come in, I could see the pain in your eyes. I suddenly realized that I don't want you to feel that way. I don't want to hurt you. I want to treasure you, babe." Mahabang dugtong nito. Naluluha naman si Lorraine at agad na niyakap si Hakim. Lahat ng sakit at lungkot na nararamdaman niya ay biglang nawala. Nang gabing iyon ay doon sila nagpalipas ng gabi. Mahimbing silang natulog magkayakap. Kinaumagahan matapos magtampisaw sa dagat ay hinatid siya ni Hakim sa mansyon. Si Hakim naman ay may inaasikaso patungkol sa itatayong negosyo. Napagdesisyonan ni Lorraine na mag-ikot sa palasyo. Nang madako siya sa isang kwarto na puno ng mga instrumento. Halos lahat ng klase ay naroon. Kinakati ang kanyang kamay sa paggamit ng gitara. Noong nag-aral pa si Lorraine ay lumalaban ito sa kantahang bayan. Dahil magaling itong mang-aawit ay nag-aral na rin itong gumamit ng iba't ibang gitara. Hinawakan ni Lorraine ang gitara at tumugtog ng kantang Tagalog. Nalibang ito sa pag-awit kaya't nakatapos ito ng 3 awiting Tagalog nang may biglang nagsalita. "Maybe your music is even better if I understand what it means," puri ni Khalif. "Oh, I just love Tagalog songs," sagot naman ni Lorraine. "It's true that the Filipinos sing well. I also loves music. Let me join. I will play the guitar and you sing," saad ni Khalif. Tumugtog si Khalif ng isang awitin at kinanta naman ito ni Lorraine at nag-enjoy ang dalawa. Nang matapos ang isang awitin ay nagtawanan ang dalawa sabay bukas ng pintuan ng kwarto. Bumulwak sa pintuan si Hakim. Gulat na gulat namang napatayo si Lorraine. "What is the meaning of this? Are you close now?" tanong ni Hakim kay Lorraine. "Go back to our room. You should not be talking to the traitor." Sabay lapit at hawak sa kanyang kamay. Hinawakan naman ni Khalif ang kabilang kamay ni Lorraine. "We are not done yet. Show me some respect and don't be like a child," sigaw ni Khalif kay Hakim na kinagalit naman ni Hakim. Hinablot nito ang kuwelyo ni Khalif at inumangan ng suntok sa mukha hanggang sa nagsuntukan na ang dalawang magkapatid. Ano nga ba ang kahihinatnan ng away magkapatid? Abangan ang susunod na istorya.